Legacy in Disguise. Kabanata 29. Sinubukang pakalmeyan ni Lionel Dupont ang lumalakas na bulong-bulungan mula sa nagrereklamong mga bisita. Tahimik muna, lahat kayo, aniya, mahigpit ang tinig. Si Master Jaime Yuval ay isang haligi sa metapisikal na mundo. Dati kanya-kanyang landas tayo, kanya-kanyang interes. Pero ngayon, may pagkakataon tayong bumuo ng iisang alyansa, pumili ng tunay na pinuno, at harapin ang mga banta sa ating sining. Hindi ba't ito ay isang hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan? May ilang tumango, ngunit may ilan pa ring hindi kumbinsido. At tungkol sa mga larangang hindi ninyo kinagisnan, dagdag ni Lionel, ang isang tunay na pinuno ay dapat dalubhasa sa lahat ng aspeto ng metapisika, hindi lang sa kung saan siya komportable. Iyan ang tunay na pamumuno. May mga nag-aalinlangan pa rin, ngunit ang iba'y malinaw na naaakit sa ideya ng kapangyarihan, ng kontrol sa lumalaking industriya ng metapisika. Isang pagkakataong bihira, at kung sino man ang manggenguna sa alyansa, siya ang magtatakda ng bagong pamantayan. Tumindig si Master Jaime Yuval, malamig ang titig na parang bumabasa ng kaluluwa ng bawat isa. Hindi ko kayo pinipilit, aniya, malamig ngunit mabagsik. Kung natatakot kayong humakbang sa hinaharap, umalis na kayo ngayon. Ngunit tandaan nyo ito, kung lumabas kayo rito, hindi na kayo kabilang sa nandiang Metaphysical Alliance. Tumahimik ang bulwagan. Nag-aatubili ang karamihan. Totoo, mapanganib ang landas na tinatahak, ngunit ang gantimpala. Napakalaki. Ang korona ng pamumuno ay masyadong kaakit-akit upang bitawan. Samantala, nanatiling tahimik si Adrian Laurent, nakaupo sa isang sulok. Pinagmasdan niya si Master Jaime Yuval na tila ba may nakatagong plano sa likod ng mga salita. Hindi interesado si Adrian sa kapangyarihan. Mas interesado siyang panoorin kung paano magbabanggaan ang mga dambuhala ng metapisika. Maya-maya, isang matandang lalaki ang tumayo at naglakad papalapit. May dala siyang makintab na jade sleeve. Lucio Montague, mula sa lungsod ng yon, aniya, matigas ang tinig. Hinihamon ko si Master Jaime Yuval sa harap ng lahat. Napakunot ang noo ng ilan. Ang pamilyang Montague ay isang sinaunang lahi ng mga metapisikal na master, ang kanang isang dakilang guro mula pa noong Northern Song Dynasty. Si Lucio ay kilalang mayabang, ngunit may ibubuga. Ngumisi si Jaime Yuval at hinugot ang isang talisman na kulay ginto at pula, sumisiklab sa liwanag ng cinnabar. Arhet Golden Talisman, aniya, parang isang hukom na nagpapakita ng hatol. Napapitlag si Juliet Montroy at lumingon kay Adrian. Ang talisman na yan ay gawa ng 18 monghe. Umawit sila ng sagradong himno sa loob ng 49 na araw para mabuo yan. Isa yan sa pinakamatitinding pananggalaban sa kasamaan. Napailing lang si Adrian. Wala namang kakaiba, bulong niya, malamig ang tono. Napalingon ang ilang naroroon, may ilan pang ang napairap. Ang iba'y nandidiri sa kanyang pagiging walang pakialam. Napatingin si Jaime kay Adrian at ngumisi ng mapanokso. Mukhang kulang pa ang alam mo, bata. Pero hindi ako nandito para ipagyabang ang sarili ko. Itong talisman na hawak ko. 70% ang chance na pumalpak ang paggawa nito. Isa ito sa mga pinakamabihirang kayamanang metapisikal. Hindi na sumagot si Adrian. Magsisimula na ang sagupaan. Itinaas ni Lucio Montague ang kanyang kamay at sinimulan ang isang ritual ng panghuhula. Binigkas niya ang kanyang hula. Sa loob ng isang kapat ng oras. Darating ang hangin at kulog mula sa kanluran. Napangiti si Jaime Yuval. Mali, sagot niya. Ang kulog ay dulot ng isang gawa ng tao, may magaganap na pagbagsak ng bato malapit sa isang bilangguan. Napakunot noo si Lucio. Walang ganito sa kanyang hula. Makalipas ang 15 minuto, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Sumunod ang malalakas na hangin at mahinang pagyanig ng lupa. Mabilis na lumapit si Lionel Dupont, hawak ang kanyang communicator. Kate, tanggap ko lang ng ulat, aniya. May isang lalaki na sinadyang pabagsakin ang isang malaking tipak ng bato sa kanluran, malapit sa bilangguan. Naitala ang lindol bilang magnitude 2.4. Naaresto na siya. Namutla si Lucio Montague. Totoo, nahulaan niya ang hangin at kulog. Ngunit si Master Jaime Yuval, tumpak na nakita ang eksaktong sanhi, pati ang lokasyon at pagkakaaresto. Isa iyong dagok sa kanyang dangal. Napatungo si Lucio. Tinatanggap ko ang pagkatalo, aniya, paos ang tinig. Wala na ang kanyang yabang. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang eksena. Lumapit si Lionel at ipinaalala ang mga patakaran, ang nanalo ay may karapatang humingi ng isang bagay sa natalo, at ng paggalang.
Tumanggi ako, mariing sagot ni Lucio. Hindi ako alipin para pagnakawan ninyo ng dangal. Ngunit walang sinayang na segundo si Jaime. Kinuha niya ang isa pang talisman at sa isang iglap, pinairepiraso ang jade slip ni Lucio, isang simbolo ng pagkakakilanlan ng Montague sa sinaunang metapisikal na mundo. Lahat ay napapitlag. Tahimik na tumalikod si Lucio, bitbit ang hiya at galit. Hindi niya pinulot ang wasak na pamana. Nayanig ang mga bisita. Pati ang mga may kumpiyansa ay unti-unting nawala ng tiwala sa sarili. Samantala, sa gilid ng bulwagan, nagbulungan sina Christophe Valmont at Marcel Goon. Ilang saglit pa, tumayo si Christophe. Paalis na kami, mariin niyang pahayag. Ngunit hindi pa sila nakakalakad nang harangin sila ng apat na lalaking nakasuot ng itim, tahimik ngunit nakakapangilabot. Ano ang ibig sabihin nito? Protesta ni Christophe. Lumapit si Master Yuval, mabagal ang hakbang pero mabigat ang presensya. Hindi ito lugar para basta-basta nilalayasan, malamig niyang tugon. May mga patakaran dito. Wala ako sa mundong kinikilala nyo, sagot ni Christophe, galit na galit. Hindi ako bahagi ng metapisikal na kultong ito. Ngunit ngumiti lamang si Jaime, isang ngiting tila na nanalo sa laro. Kung ganoon, bulong niya, mag-iwan kayo ng isang bagay. Paggalang. Iyan ang hinihingi ng mundo namin. Anong ibig sabihin nito? Single ni Christophe Valmont, galit na galit matapos siyang insultuhan ni Master Jaime Yuval. Lumapit si Marcel Goon na may apoy sa mga mata. Master Yuval, makinig po kayo. Kung talagang nais ninyong makipaglaban, huwag ninyo akong sisihin kapag naging malupit ako. Nang mapansin ng mga nanunood na tila handa nang sumabak sa laban si Marcel, nagsimula ang kaguluhan. Sigawan, hiyawan, at paghihiyaw ang pumuno sa paligid, waring hinihimok si Marcel na lusubin ang master mula Hong Kong. Ngumisi si Master Jaime Yuval, malamig at mapanokso. Kung sa tingin mo'y kaya mo ako, sige, subukan mo. Agad na umaban si Marcel Goon at buong lakas na binigwasan si Master Yuval, ngunit sa isang iglap lang, isang mabilis na galaw ang isinukli ni Master Yuval, isinabit niya ang isang dilaw na anting-anting sa noo ni Marcel. Mabilis. Sigaw ni Juliet Montroy, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Nanlaki ang mga mata ni Marcel habang unti-unting nanigas ang kanyang katawan. Parang kinulam, ni hindi siya makagalaw, tanging ang kanyang mga mata ang nanatiling gumagalaw, puno ng gulat. Lumuhod ka, malamig na utos ni Master Yuval. Sa harap ng lahat, bumagsak si Marcel Goon sa lupa, nakaluhod, walang laban. Ginoong Marcel. Sigaw ni Christophe Valmont, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Tahimik ang lahat. Nabigla ang mga tao sa bilis at lakas ni Master Yuval. Isang iglap lang, at natalo na si Marcel Goon. Matandang demonyo. Sigaw ni Marcel, galit na galit. Anong klaseng pangkukulam yan? Ngunit umirap lang si Master Yuval. Ganyang antas ang itinatapat mo sa akin. Tumango ka, parang aso. At sa ilalim ng kapangyarihan ng anting-anting, tumango si Marcel na parang isang asong sunod sa nyerin. Halos hindi makapaniwala si Christophe. Ang iba na may natatawa habang takot na takot sa tagpong iyon. Hindi ka panipaniwala. Teknik ng pagpapaluhod. Bulong ni Dexter Perrin. Ang matagal nang nawalang teknik ng Xiangxi. Nakangusong napabulong si Marcel Goon, talo ako. Tumahimik ang buong bulwagan. Walang gustong magsalita. Lumingon si Master Jaime Yuval kay Adrian Laurent. Ninakaw mo ang kayamanan ko. Ngayon, nakita mo na kung anong klaseng kapangyarihan meron ako. Magtatapang-tapangan ka pa ba? Ngunit umiling lang si Adrian, malamig ang tingin. Dalawang galaw lang. Yan lang ba ang meron ka? Nag-alala si Juliet Montroy at agad siyang lumapit kay Adrian. Mag-ingat ka. Ngunit ngumisi si Master Yuval, puno ng hamon ang tinig. Hanggal na bata. Kung ganyan ka katapang, magpaligsahan tayo. Kung matalo ka, ibalik mo ang kayamanan ko, at humingi ka ng tawad. Ngunit kalmado lang si Adrian. Magpaligsahan. At bakit ko naman gagawin yun? Nagtinginan ang mga tao. Hindi makapaniwala sa lakas ng loob ni Adrian Laurent. Si Juliet naman ay labis na nag-aalala sa pagiging suwail nito. Lumapit si Master Yuval, galit na galit. Marami na akong natalo sa buong buhay ko, pero wala pang mas hambog sa'yo. Ngumisi si Adrian, malamig. Sa huli, malalaman din natin kung sino ang mabubuhay, at kung sino ang mamamatay. Bago pa man tuluyang sumiklab ang tensyon, biglang dumating sina Riley Chin, Henry Chin, at Lyra Chin. Adrian Laurent. Sigaw ni Riley, manluloko ka.
Nilinlang mo ang tiyuhin ko, ninakaw mo ang pera namin, at ginamit mo pa sa subasta. Ngayon na ang pagkakataon ni Master Yuval para ilantad ka. Isauli mo ang pera, o hindi ka namin patatahimikin. Habang galit si Riley, pinilit naman ni Henry Chin na magpaliwanag. Ginoong Laurent, hindi ito ang inaasahan naming mangyayari. Matapos ang maikling paliwanag, malamig na tumugon si Adrian, mahigit 1 bilyon ang nakataya. Kung magpapakumbaba kayo, maibabalik ang pera. Ngunit nagalinlangan si Henry sa kanya. Kung tunay ang kakayahan mo, patunayan mo. Kapag nabigo ka kay Master Yuval, babawiin ko ang pera namin. Sa wakas, lumapit si Henry Chin kay Master Yuval. Hindi na kita hahadlangan. Ituloy mo na. Iiwan ko na sa inyo ang laban. Tutol si Riley ngunit pinatigil siya ni Henry. Ngumiti si Master Yuval. Hayaan mo't lulutasin ko ang problema ng pamilya nyo. Adrian Laurent, oras mo na. Mamamatay ka. Ngunit walang takot na tumugon si Adrian, kung gusto mong mamatay, sige, subukan mo. Sa gitna ng tensyon, malamig na utos ang ibinato ni Master Yuval kay Lionel Dupont, ihanda mo ang 3 sandalwood stick, 1 purple gold incense, at espada mula sa peach wood. Aayusin ko siya. Agad itong sinunod ni Lionel. Habang isinasagawa ni Master Yuval ang ritual, biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Henry Chin. Umatake ang sakit ng ulo, halos mawalan siya ng malay. Master Yuval, gaano katagal to? Tanong ni Henry Chin habang lumuluhod sa sakit. Mabigat ang aura ng pamilya nyo, sagot ni Master Yuval. Kailangan ng oras ang ritual na ito. Tiisin mo. Habang sinusuka na ni Henry ang laman ng kanyang tiyan sa tindi ng sakit, may biglang init na bumalot sa kanyang dibdib. Doon niya naalala ang anting-anting na iniabot sa kanya ni Adrian Laurent, iyon ang pumipigil sa tuluyang pag-collapse niya. Matapos basahin ng espada, iniikot ito ni Master Yuval sa hangin, isang malawak, mariing galaw. Parang suntok ng espiritu ang dumapo sa ulo ni Henry Chin. Bigla siyang nagsuka ng dugo. Uncle! Sigaw ni Riley, halos takbuhin na ito. Masyadong madilim at mabigat ang enerhiya ng pamilyang Chin, paliwanag ni Master Yuval. Ang ritual ay sumisira sa sumpa, at ang pinuno ang unang tinatamaan. Ilang sandali pa, humupa ang sakit ni Henry. Ramdam niya ang ginhawa sa dibdib, na para bang naalis ang matagal ng pasan. Nagpasalamat siya kay Master Yuval habang nakatingin sa duguan niyang palad. Salamat, Master Yuval. Maging si Riley ay nakaramdam ng kagaanan. Tinapik ni Dexter Perrin ang balikat ng isa, sabay bulong, hindi basta-basta si Master Yuval, kaya niyang alisin ang masamang aura ng isang angkan. Ngunit hindi pa rin natapos ang usapan. Humarap si Riley kay Adrian, at matapang na hiningan ito, ibalik mo ang pera ng pamilya namin. Ngunit tumugon si Adrian, may ngiting puno ng misteryo, maibabalik naman, pero baka ayaw na ng tiyuhin mo. Napakunot noo si Henry Chin. Nang tingnan niya ang kanyang palad, may nakita siyang pulang guhit, manipis ngunit malinaw, na tila umaabot mula sa kanyang lifeline pababa sa braso. Ano to? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Ang iyong buhay ang kapalit, malamig na pahayag ni Adrian Laurent. Ginamit ni Master Yuval ang iyong lakas buhay upang mailigtas ang iyong pamilya. Sa loob ng 3 araw, aabot ang linya ng kamatayan sa iyong siko. At mamamatay ka. Inalay mo ang sarili mo para sa kanila. Pumasok ang katahimikan, matalim, nakabibingi. Napasinghap ang lahat ng kumpirmahin ng mga eksperto ang hatol, papatayin ng Gayuma si Henry Chin. Master Yuval, maawa po kayo. Pakiusap ni Riley Chin, halos gumapang sa lupa. Ngunit ngumisi lang ang matandang salamangkero. Nagawa na ang seremonya, sagot ni Master Jaime Yuval na parang demonyong nasisiyahan. Ginamit ko ang buhay ni Henry Chin para sa kaligtasan ninyo. Dapat nga, magpasalamat kayo. Namumutla, halos lumuha na si Lyra Chin habang humarap kay Adrian Laurent. Pakiusap po. Iligtas niyo ang ama ko. Ngunit malamig ang tugon ng metapisikal na maestro. Kayo ang pumili kay Yuval. Bakit ako ang sisisihin ninyo ngayon? Nangangako ako. Pagmamakaawa ni Lyra, kahit anong kapalit. Huwag lang ang buhay ni Papa. Tahimik. Matigas. Walang awa ang tingin ni Adrian. Napaluhod si Henry Chin. Tinanggap ang kanyang pagkakamali, inaming nahikayat siya ni Riley. Walang pasubaling sinampal ang pamangkin sa harap ng lahat. Umiiwas si Riley habang paulit-ulit ang palo. Humagulgol si Lyra, kumapit sa binti ni Adrian. Pakiusap. Bamantong hininga si Adrian Laurent. Tumayo ka.
Napatingala si Lyra, naguguluhan. Sinubukan ko lang kayo, dagdag niya. May suot na anting-anting ang iyong ama. May oras pa tayo. Agad na tiningnan ni Henry ang kanyang braso. Doon niya napansin ang mapusyaw na pulang guhit na humahaba paakyat. Gumagana ang anting-anting, paliwanag ni Adrian. Ang mga panlilinlang ni Yuval ay hindi tatagos sa proteksyon ko. Napaluhod si Henry, luhaang nagpasalamat. Swerte ka, tugon ni Adrian. Kung hindi, ni hindi ko kayo papansinin. Hinamon niya si Master Yuval. Tapos na ang palabas. Anong palusot mo ngayon? Nang inig si Riley, agad na lumapit kay Adrian. Patawad. Hindi ko alam. Nagalit si Master Yuval. Isauli mo ang talaba. At humingi ka ng tawad sa akin. Sigaw niya, nanginginig ang boses. Huwag mo akong pilitin gamitin ang huling alas ko. Ngunit nanatiling nakatayo si Adrian. Tahimik. Matatag. Naglabas si Yuval ng itim na porselanang banga. Binuksan ito at agad na nagsilabasan ang mga itim na lamok, maliliit, nakasusulasok, at may dalang kamatayan. Sinugod ng mga lamok ang pagkain sa hapag, sumipsip ng lahat ng sustansya, at damapo sa mismong pagkain. Napatde si Juliet Montroy. Nagbago ang kulay ng pagkain. Napuno ito ng uod na lamok, itim, gumagapang. Walang ilang minuto, nabulok ang buong hapag. Nabubulok ang mga putahe, bumaho ang paligid. Tila isang bangungot na bumangon mula sa impyerno. Ang tandang ng pamilyang DuPont, isang tanda ng swerte, ay sinalakay. Nang hina, nanlambot, at binawian ng buhay. Mula rito, mas marami pang lamok ang lumitaw, lumipad, sumalakay. Mga Death Eater. Bulalas ni Dexter Perrin. Pinalaki mula sa bangkay ng isang sanggol sa Timog Xinjiang. Ang mga lamok ay nananalasa, damapo sa mga bisita, nagdulot ng pamamaga, pulikat, at sakit. Ang ilan ay sumigaw. Ang iba'y nagkubli. May mga nagtangkang tumakas, ngunit sinundan ng pawen ng salot. Isa sa mga eksperto ang bumagsak. Nangingisay. Nagsusuka ng dugo. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Juliet Montroy, hindi lumalapit ang mga lamok kay Adrian Laurent. Habang papalapit ang mga ito sa kanya, bigla silang nangangitim, parang nasusunog. Tumataboy ang kanyang presensya. Bitbit ang puting anting-anting na hugis shell, ang Thunder Order, lumapit si Adrian kay Yuval. Kalmado. Hindi natinag kahit kaunti. Nanginig si Yuval. Hindi. Hindi maaari. Walang makakatalo sa Death Eater. Ngumisi si Adrian. Hindi matatalo. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Narito na. Sigaw ni Adrian. Isang matinis na kulog ang gamulong sa kalangitan. Mula sa maliwanag na araw, biglang dumilim ang buong paligid. Nagbabadya ang bagyo. Ang hangin ay bumigat. Ang mga ulap ay nagdilim. Boom! Isang kidlat ang lumagapak pababa, tumutok sa kawan ng mga lamok. Nagsisigaw ang mga tao. Umalinsunod ang sunod-sunod na kidlat, sumisindak, sunog ang mga nilalang. Ang mga mesa, upuan, at maging ang ilang puno ay nagliyab. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na laman. Pero sa gitna ng unos, nakatindig si Adrian Laurent, hindi man lang napuruhan ng kidlat. Tila ang kulag mismo'y nakikinig sa kanya. Isa-isang lumuhad ang mga tao, tulala. Isang Diyos. Isa siyang Diyos. Nagsiharang ang mga usok habang si Yuval ay nagtatangkang tumakas. Ngunit isa pang kidlat ang bumagsak sa kanyang daraanan. Sumigaw siya. Patawad. Patawad. Ngunit walang awa si Adrian. Isang kidlat pa. Isa pa. Isa pa. Hanggang sa ang natira na lamang kay Yuval ay mga abo. Labi ng kasamaan. Tumahimik ang paligid. Isang iglap ng kanyang kamay, tumigil ang ulan, huminto ang hangin. Nilinis ang buong looban. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Lumuhad si Henry Chin. Ikaw ang tagapamagitan ng langit at lupa. Maging si Lionel DuPont ay naduwag, agad na nagmakaawa, inalok ang kanyang katapatan. Tumayo si Dexter Perrin, sumigaw. Si Adrian Laurent ang bagong pinuno ng buong metapisikal na komunidad ng Nanjing City. At sa iisang tinig, nagsuko ng panata ang lahat. Ang kamakailang paglalantad ng kapangyarihan ni Adrian Laurent, isang halos kamatayan na pangyayari, ay tuluyang nagbaligtad sa balanse ng kapangyarihan. Ang mga dati mapagmataas at magkakompetensyang personalidad ay ngayon nag-uunahang lumapit sa kanya, sabik sa kanyang patnubay, nauuhaw sa kanyang proteksyon, at halos magpatayan para lamang sa karapatang ipalaganap ang kanyang impluensya sa buong Nanjing City, at lampas pa roon.
Ang biglaang pagkamatay ni Master Jaime Yuval ay nagsilbing matinding paalala sa lahat, isang babalang hindi dapat isantabi. Ang lakas ni Adrian Laurent ay hindi basta-bastang metapisikal. Ito'y isang uri ng kapangyarihan na tila mas makapangyarihan pa sa mga batas ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at paghanga, malamig lamang ang tugon ni Adrian Laurent. Hindi ako bahagi ng inyong metapisikal na mundo, mariin niyang sinabi. Hindi ako nag-aaral ng Feng Shui. Hindi ko layuning makialam sa pamayanang iyan. Si Dexter Perrin ang magiging tagapamagitan ninyo. Nagkatinginan ang karamihan, gulat na gulat. Ang lalaking ito, na tila tinawag ang kulog mula sa kalangitan sa isang kumpas ng kamay, wala palang interes sa metapisika. Kung para kay Adrian Laurent ay isa lamang itong paglilibang, ano pa kaya ang tunay na sukatan ng kanyang kapangyarihan? Mabigat ang responsibilidad na iniatang sa balikat ni Dexter Perrin, ngunit buong puso niya itong tinanggap. Lumuhad siya sa harap ni Adrian Laurent, at buong galang na nanumpa ng katapatan. Isa-isang sumunod ang iba. Si Christophe Balmont, ang pinakamayamang tao sa Shuhai, ay walang pag-aatubiling nag-abot ng isang zekeng nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar, isang tahimik na panalangin para sa pabor ni Adrian. Si Marcel Goon ay napakumbaba. Lumuhad. Nagpasalamat. Nanumpa ng walang hanggang katapatan. At gaya ng domino, isa-isa ring bumagsak ang iba, nag-aalok ng mga mamahaling regalo, mga papuring tila awitin ng pagsamba, lahat para lamang mapasama sa anino ng kanyang kapangyarihan. Ipinahayag ni Dexter na ang 150 milyong dolyar na inisyal na itinakdang sponsorship ng pamilyang DuPont para sa mga nanalo sa kompetisyon, ay lalaan na ngayon kay Adrian Laurent bilang pagkilala sa kanyang di mapapantayang kontribusyon. Sa gitna ng lahat, si Lionel DuPont ay nananatiling nakaluhod. Ang kanyang tinig ay nanginginig habang humihingi ng tawad. Nagkamali ako, Mr. Laurent. Wala akong karapatang husgahan ka. Bilang kapatawaran, nais kong ialay sa iyo ang isang bilya, isang simpleng alay para sa isang makapangyarihan. Bagaman marangya ang alok ni Lionel DuPont, tila wala itong saysay kay Adrian Laurent. Ngunit alam niyang praktikal itong tanggapin, isang bilya ay mas mainam kaysa sa kasalukuyang tahanan nila. Tinanggap niya ito ng walang emosyon, ngunit may kasamang babala. Tandaan mo ito, Lionel. Ang susunod na pagkakamali mo ay wala ng kapatawaran. Pagkatapos, lumingon siya kay Henry Chin. Tinigas ang mukha nito sa takot. Naniniwala pa rin ba ang pamilya mo na isa akong manloloko? Walang pasubali, lumuhad si Mr. Henry Chin. Pawisan. Nanginginig. Halos mamilipit sa hiya at takot. Hindi na, Master. Patawad po. Ako'y naniniwala. Naniniwala akong ikaw ay higit pa sa inaakala naming lahat. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Lumingon si Adrian kay Riley Chin, at sa isang iglap, bumalot sa lugar ang tunog ng malalakas na suntok. Mabilis. Sunod-sunod. Duguan si Riley, halos hindi na makilala ang mukha. Tama na po. Sigaw ni Lyra Chin, nanginginig habang lumuluhod sa tabi ng pinsan. Pakiusap, parang awa na po. Tahimik si Adrian Laurent. Ngunit sa kanyang paningin, malinaw ang hatol. Sa huli, pinili niyang magpakita ng awa, ngunit hindi nang walang paalala. Ito na ang huli. Sa susunod, wala nang kapatawaran. Tahimik ang buong lugar. Tila walang gustong gumalaw, huminga, ni magsalita. Sa isang sulok, pinagmamasdan ni Juliet Montroy ang lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Maling-mali ang kanyang pagkakakilala sa lalaking ito. Si Adrian Laurent ay hindi lamang isang misteryosong tagalabas, isa siyang nilalang na higit pa sa inaakala nila. Sa huli, tumayo si Adrian at hinarap ang lahat. Walang sino man ang dapat magsalita tungkol sa mga nangyari ngayong araw. Ang sino mang susuway. Malamig ang kanyang titig. Ay susunod sa sinapit ni Master Yuval. Tahimik. Walang nagtanong. Walang tumutol. Lahat ay sunod-sonya rin, nanginginig sa takot. Saka lamang sila pinayagang umalis. Sa katahimikan, isang bagay ang naging malinaw, si Adrian Laurent ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang master, ngunit isang master na mas piniling manatiling nakatago, sa dilim ng kanyang anino, habang ang buong mundo ay posibleng yumuko sa kanyang paanan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.